basket, locks in, bounce pass, he's on! And Ben Season also now with his first field goal, 3 points in the ball game. Points ng Ginebra, masyadong mataas. Ito pa, may interception and 2 points. Pinapol pa ni Richie Dixon. Jaworski, hindi kay EJ foul sa gitna. Walang kumakat. Jaworski na libre. Hindi tumira. 6 seconds sa kanilang shot clock. Benny Cheng, turnaround jumper. Wala. Well, gusto ng mga tao, tumira si Dudut, pero ayaw pa rin niya. Medyo nahihiya pa siya. Nahihiya pa. Pero sa foul, hindi siya nahihiya. Pangalawang foul na yan ni Jaworski Jr. White Castle 5 years old whiskey, hanip ang lasa at walang hangover. Sakto ang White Castle whiskey. Bobby Parks, ang magiging import ng Formula Shell sa third conference. Na-confirm na yan ni Chito Narvasa sa akin. And he's been practicing with the team. Sabi ni Chito Narvasa, he's in shape. He just came from Indonesia. At napakaganda ng pinapakita ng dating Best Import Awardee ng PBA. Ilang days ago, nakita ko nga siya nasa Indonesia doon sa isang channel. Oo, sa isang tournament. Well, walang kupas na Bobby Parks. Samantala, itong si Ken Redfield ang import ngayon ng Formula Shell. And he gets a tip in after a finger roll miss. Nakatapyas ang abante ng Ginebra sa 16. Well, still going to Kenny Redfield. One-on-one situations na lang. Wala na silang mairan masyado na executions. Let's just check the lineup. Wala na pong import ng Ginebra San Miguel. Binigyan ng pahinga ni Coach Sonny Jaworski at si Noli Locsin. Ang nasa loob na ngayon. Pero si JB Gayoso ayaw manlamig. Patuloy na napakainit. He has a total of 17 points. And that is his 4th triple V conversion dito sa larong ito. Wala pa siyang mid-days. 4 out of 4 sa 3-point area. Grabe. Oo. Uy. Papahinga niyo yung aming import. Yung import ninyo, kami naman din. At pinasok po si Elmer Lago, pinultan si Ken Redfield at the 11:09 mark dito sa ating second quarter. Good play off the inbound. Ang ganda ng move ni Peter Narondon. Pumake shot, tapos hard cut. Benny Cheng! Kinuha naman agad. Alam mo siguro very confident ang Ginebra na kung tapatan ng local, so tandaan natin itong Ginebra sa first conference. One game short of making it to the final. So alam nilang kaya nila itong locals na to. Well, ganun din nangyari kanina. First game, nanalo ang Alaska. Na walang locals dun sa last few minutes. Yes. Walang import sa last few minutes. Well, right now, palitan po ng baskets at ang abante ng Ginebra nananatili sa 17 puntos. EJ foul, laban kay Escobar. Semi-hook. Uy, na-master na ni EJ yung ganun tira. Ang taas na ng percentage niya. Dati-dati, medyo mababa ang kanyang percentage niya. Pero ngayon, nag-improve na siya. Close to 60% si EJ foul mula sa labas. At ang average niya per game, 4 points. Lago, binigay kay Dixon. Naron, 5 seconds sa kanilang shot clock. Naron, ang ganda ng lusot. Pinalobo. Pinaikot-ikot at almost got the basket. Locks in. Bounce pass. He's on. And Ben Season also now with his first field goal. 3 points in the ball game. At balik po sa 21 ang abante ng Ginebra San Miguel. Tinitingnan natin ang score, 47-26. Itong score ng Shell, hindi masama opensa yan. Pero itong 47 points ng Ginebra, masyadong mataas. Ito pa, may interception and 2 points. Pinapol pa ni Richie Dixon. Pero si Vince Season would not be denied. At 23 na ang abante ng Ginebra San Miguel. And again, as kagaya na nabanggit mo, Coach, if you're a Chito Narvasa, ayaw mong masyadong mabaon at ma-demoralize yung pupunan mo. Tama, kasi, muntik nang mag-travel pero may tinawag na foul doon. Let's see kung sino tatawagan ng foul. Vince Season natatanggap ng kanyang unang personal foul at unang team foul ng Ginebra San Miguel. Samantala si Terry Saldana papasok para kay Victor Pablo with 9:11 remaining dito sa ating second quarter. Nabanggit mo kanina, Noli, na hindi dapat pumayag itong Shell na tambakan sila ng ganito karami dahil makaka-apekto rin to sa kanilang moral sa Sunday game. Oo. Escobar, pinaliwa. Pasok! Counted yan. Good move mula kay Jolly Escobar. At si Noli Locsin ang tatawagan ng kanyang unang personal foul. Samantala, yan po ang hiyawan para sa pagpasok ni Dudut Jaworski.
Binaltan si JV Gayoso who had a tremendous offensive quarter. 17 points na si JV Gayoso na ang average lamang ay 6, Coach Giao. Oo, baka maaring he's on his way to a career high Yes. dito dahil ito po second quarter pa lang, 9 minutes to go. Samantala, mintis ang free throw. Balik kay Terry Saldana. Yes, a good move mula kay Terry Saldana. They get a basket at natapyas ang abante sa 19. At yun po ang mga numero. Ito mga numero ng first quarter. Saksakan ng taas para sa Ginebra San Miguel. Ito naman Shell, sobra naman baba niya, 28% na yan. Ayan, si Dudut po. Dudot ngayon ang medala. Binaling kay Noli Locsin. Laban kay Terry Saldana. Uy, ang ganda ng pasa. Nakatunga na lamang ang mga nakaputi. Benny Cheng as Henry James watches hostility. 6 points in the ballgame para kay Benny Cheng. Saldana, mintis ang tira. Jaworski with a rebound. Jaworski Jr. Jaworski Jr. Alam mo, Fisani, pag sinabi mo Jaworski, Okay na rin sa kanya. okay na rin sa kanya. Tugot na niyan balat ha. Dudut Jaworski, tumira. Muntik na. Tapik napunta kay Peter Naron. Dalawa-dalawa yung bumapantay at tinawagan ng foul si Dudut Jaworski. Merong fast break opportunity yung Shell doon. Na dati-rate pagka nandiyan si Benji at si Ronnie, madali nilang makomplete. Pero this time parang hirap na hirap sila i-complete yung kanilang transition game. 21 puntos po ang hinahabol ng Formula Shell, playing without Ronnie Magsanok at Benji Paras ngayong araw na to. Ronnie Magsanok sprained his right knee as we take a look at that 3-point shot mula kay Richie Tixon. Samantala si Benji Paras ay ang report ay may iniinda rin kapansanan, although we don't know kung gaano kagrabe yung kanyang injury. Ito na yung zone press nila. Nagtatrap sila ngayon dito sa may corner. Jaworski. Yung kay EJ foul sa gitna. Walang kumakat. Jaworski na libre. Hindi tumira. 6 seconds sa kanilang shot clock. Benny Cheng, turnaround jumper. Wala. Well, gusto ng mga tao, tumira si Dudut pero ayaw pa rin niya. Medyo nahihiya pa siya. Nahihiya pa. Pero sa foul, hindi siya nahihiya. Pangalawang foul na yan ni Jaworski Jr. Nandiyan din ay pang-apat na team foul ng Ginebra San Miguel on this last fast break play ni Elmer Lago. Ayun. Well, that's their trademark. You don't give up a 3-point play. That's why when you go for that foul, kailangan make sure he doesn't make a 3-point play. Alam mo, na-describe ito ni Chito Narvaza sa akin in one of our discussions. Ito si Elmer Lago, probably one of the most talented players he has on his lineup. Pero kulang pa sa ika nga consistency at saka tapang. Siguro yung seasoning na lang yan. Oo, well, Pero this fellow is very athletic. Yung kapatid niya na player ko, nasabihan ko rin siya, alam mo Dwight, yung kapatid mo na is very athletic. pwede pa makuha natin. Pero, Naman di nagtagal mo siya. slam dunk champion yan si Elmer Lago last year. Well, lead is down to somewhat to 16. Jump shot mula kay Noli Locsin. At si Noli Locsin also joining the scoring parade. It's back to an 18-point lead para sa Ginebra San Miguel. Parang nakikita ko nagiging attitude ngayon ng Shell total meron naman tayong game sa Sunday. Pwede na siguro nating mag-relax tayo rito. Which is of course the wrong attitude to take. Dayan, nilabas pa kay Peter Naron, traveling. May nabanggit mo yan, that's a good point to pick up. Obviously yan ang nasa isipan siguro ng mga players, no? Pero para sa coach, napakahirap niya dahil ikaw alam mo na dapat hindi mo masyadong rendahan. Pero itong mga players mo ay bumigay. Dapat ang attitude mo rito is game today and game on Sunday. Instead of 48-minute game, magiging 96-minute game yan. Oo. Well, itong Ginebra San Miguel looks like ika nga walang humpay ang kanilang gusto mangyari dito. Tixon 3-point shot, masyadong malakas. Taldanya nakipag-agawan kay Benny Cheng. Naunahan ng mas patang si Benny Cheng. Locsin ngayon. Na-anticipate ni Elmer Lago. This will most likely happen also on Sunday. Running team for both teams here. Running game for both teams. Samantala si Jaworski, sumabit na naman.
At may foul na naman si Dodot Jaworski. Third personal foul na ng anak ni Coach Sonny Jaworski. That's also the 15th foul ng Ginebra San Miguel. Ito ngayon ang luxury ni Coach Sonny Jaworski. Pati sila Maki De Hoya na role players niya. Nagagamit niya ngayon ng mga ilang minuto, no? Well, doon sa nakaupo niya sa kanyang bench, isa na lamang ang hindi niya ginagamit. Diyan si Berte Boy na si Val David. Oo. Samantala si Narono, inapulot yung loose ball and he turns it into gold. And the lead is down to 16, 5:45 remaining dito sa ating second quarter. Nabanggit mo, hindi pa ginagamit si Val David. Parang iniisip ko rin, will he use Val David in tonight's game or just preserve him for the game on Sunday? No? Yun yung mga alas ika nga ni Sonny. Oo, nagtatago ng mga alas. Jaworski, tinatauhan ni Almerlado. Uy, hindi nila nalaman yun. Naubusan sila ng shot clock. And that's a turnover laban sa Ginebra San Miguel. Samantala, may timeout po ang Formula Shell. Fila, the official outfitter of the PBA. Fila, change the game. We welcome you back dito po sa loob ng Araneta Coliseum. Yan po ang ating score at the 5:20 mark ng ating second quarter. 16 ang abante ng Ginebra San Miguel. Subalit bola ng Formula Shell and no opportunity to cut down that 16-point lead. 3-point shot, Mintis. Aldana offensive rebound. Isa pagit. Wala pa rin. Isa pagit. Wala pa rin. At finally, sabi ni EJ Fel, dami na yan. Tama na. So matagal na rin walang import itong dalawang team na to. Kanina lumabas sila magkasabay pero hanggang ngayon hindi pa ibinabalik ang import ng magkabilang team. 8 seconds sa shot clock ng Ginebra San Miguel. EJ Fel pumagitna. At sinabitan si Jolly Escobar. First foul ni Jolly Escobar. Only the first team foul para sa Formula Shell. Here's an interesting sidelight dito, Yeng. Itong Formula Shell, ang kanilang huling championship ay napanalunan nila back in 1992 laban sa San Miguel Beer. Ang kanilang head coach at the time was Rino Salazar, na ngayon ay assistant head coach or assistant coach ng Ginebra San Miguel. Oo. So may may history tong magkabilang team na to. Yes. And of course, you remember that yung Championship din yun. championship kung saan nag-walk out yung isang koponan, ano? Oo, tsaka yung isang shot ni Rudy Distrito. Yan, Ito, pinag-usapan si natin si Rino. Coach Rino. Ngayon, nasa panig na siya ng Ginebra San Miguel. Actually, bumalik siya sa kanyang dating tahanan nga na Ginebra San Miguel. Balikbayan siya dyan. Balikbayan. Samantala, ang isang interesting sidelight naman sa panig ng Ginebra San Miguel. Their last championship back in, or the last time they played in the finals in 1991, laban sa Alaska Milk. Kung saan ang kanilang kalaban ay si Sean Chambers at ang kanilang import si Wes Matthews. So, parang namamalikmata kung papasok ulit sila Parang sa kampeonato. deja vu yan. Ano? Oo. A lot of interesting interwoven sidelights dito sa PBA history. So, ibig sabihin, mas matagal na hindi nakapag-champion ng Ginebra dahil 91 pa yan. Itong Shell, 92. Oo. Parehong gutom. What gives? Offensive foul ang titawagan kay Dodot Jaworski. Naku, 4 na yan. Oo, 4 na laban kay Jaworski at si Val David finally checking in. Papaltan si Vince Season and ayan ang mga bandera ni Val David. In such a short time, talagang meteor yung kanyang pag-rise at asenso dito. Meteoric. Tama. Biglang-bigla. Oh, panglima na. Naku. Panglima na po ni Dodot Jaworski. And they're in the penalty. At walang move si Sonny Jaworski na hugutin yung kanyang anak. Parang, sige. Oo, Sugal na ako, sugal. Tuloy-tuloy na yan. Malay mo, pumasok ka ng record book. Hindi lang nga maganda. So, isa pa sigurong masasabi natin na area na pwedeng mag-improve si Dodot Jaworski is on his quickness, no? Yes.
Ito si Peter Naron has really played well dito sa semifinal round. 14 pick back in 1994. Kababayan ito ni Mon Fernandez ng Maasin Leyte, and he has really stepped up his performance para sa Formula Shell. Actually, hindi lang yan si Peter Naron, pati dyan si Jojo Lim. Jojo Lim. Nag-improve sila dito Yes. sa conference ito. Uy, Ito, hindi na kailangan mag-improve. Year in, year out, from his rookie year, si Noli Locsin has been a power inside. At muli siyang nagpakita ng kanyang gilas. 16 puntos po ang abante ng Ginebra San Miguel at konting diskusyon ng Chito Narvasa. medyo hindi siya masaya ron dahil si Noli nakadiretso ng unmolested going to the basket. Natawagan ng warning si Noli dahil ano yun, delay of the game. Uy, layo na naman. Zero to for Shell, ha? Oo. Shell ang lamang dito. Baliktad naman dito sa second quarter. Second chance points. In the meantime, Elmer Lago getting a jump shot. And don't look now, it's just a 14-point lead. Kanina ang abante pong ito was at 23. Yun ang pinakamalaking abante ng Ginebra San Miguel. Medyo bumagal yung pace, naging slow down half court na tinake advantage naman ng Shell. Dahil kanina nakita natin ang fast break 3-point shots, ang bibilis. Ngayon, bumagal, kaya bumagsak din ang kanilang lamang. Samantala si Peter Naron, tinawagan ng kanyang third personal foul. At si Joey Guanyo, isa pang player na hindi madalas gamitin, ay pinasok ni Chito Narvasa. Also to give him exposure in today's ball game. EJ File, laban kay Guanyo. Masyadong malaki yan. Labanan, hoy, naunahan ni Saldana. Binigay kay Maki De Hoya at napulot ni Guanyo. Almost lost the handle. Tixon ngayon. Minamadali. Binigay kay Escobar. Ang dami sumakay. At sumabit si Maki De Hoya na semplang din. Well, that time, Shell taking advantage of the transition. Siguro one of the few times dahil kanina nagte-take advantage na may momentum sa transition ng Ginebra. Kaya isang dahilan din to. Kaya itong 14-point lead na to, maaaring maging 12 points na lang. Well, if you notice ngayon, Coach, yung matchup ng lineup sa loob ng basketball court, tila mabagal ang lineup ng mga nakapula at mas mabibilis itong mga nakaputi. And obviously, they're taking advantage of that. Oo, definitely. Kaya makita natin, yung pace talaga ng Ginebra, bumagsak ng konti. Dahil dyan si EJ File, alam natin na hindi kabilisan. Of course, si Dudut hindi rin kabilisan. Noli, oo. Actually, si Valdapin lang medyo bilis-bilis dyan. That's why he has to push the pace. Matala sa kabilang dako, Elmer Lago at Richie Dixon. Sama mo na si Jolly Escobar. Medyo mabilis ang ano yan. Mga pinti. Noli Locsin sa isa sa kanilang shot clock. Umihit, umaseline. Pinahirap. Napakahirap. Ang lalim nun. Almost got it. Ang kanyang Consuelo tatawagan ng foul si Elmer Lago. Unang foul lamang ni Elmer Lago. Watch this move. Oh, an impossible shot. Almost got this basket. May time up po ang Ginebra San Miguel. Green Cross Rubbing Alcohol, the official rubbing alcohol of the PBA. Partner natin sa kalusugan. Noli Locsin nasa free throw line pagkatapos na ma-foul siya. At si Locsin picks up his first free throw. May kabuuang 5 puntos na ang tangke na si Noli Locsin. Kanina pa to, pa all Filipino, both teams, both imports at hindi pa rin naglalaro. At napansin natin si JV Gayoso gumawa ng 17 points kanina. Yes. Pero siguro sabi ni Coach Sunny Jaworski, magtira ka niyan para sa linggo. Baka mabusan, ha? Dixon. Nilaglag kay Escobar, subalit na bitawan ng bola. 2.5 remaining at may traveling na itinawag laban kay Elmer Lago. Ayun yung sinasabi ni Chito Narvasa tungkol dito kay Elmer Lago. Sabi niya, alam mo itong batang ito, sa dami ng galaw, minsan pag pumasok sa loob, hindi niya malaman kung anong gagawin niya. Hindi kaya nung araw na, sabi niya, tinuro ko, jump shot, tsaka layup, yun lang. Oo. Ngayon, sa dami, talagang hindi niya maintindihan kung anong gagawin, kukunin niyang tira. Well, minti si Dudot doon, pero ito, coming down on transition. Uy, wala. Masyado malakas ang jump shot. Richie Dixon, offensive rebound. Nearing the 2-minute mark dito sa ating second quarter. 14 puntos pa rin po ang abante ng Ginebra San Miguel. Dixon curling off a screen. Jump shot. Mapapansin din natin, Noli, na both teams are using very minimal plays. Itong Ginebra, yung kanilang 1-3-1 lang and then mostly motion. Ito namang Shell, just one play also, 1 or 2 plays. At hindi sila nagpapakita na siguro kanilang regular plays na gagamitin sa linggo. Natapikan ni Richie Dixon. Sumalit yung tira niya.
Wala. At tinapik palabas ni Maki De Hoya. Alam mo, sa pwesto ngayon ng Formula Shell na they're down by only 12. Hindi na masama yan considering na they're playing minus their 2 superstars. Wala dyan si Ken Redfield sa loob. Oo. At hindi naman masyadong maganda ang kanilang production or ang kanilang field goal percentage. Ano? At ang baka na-realize din nila kanina na they cannot lose to Ginebra by 20 or more Yes. points. Ayun maganda ang kanilang pasahan. They've cut down the lead to just 10. Oo. Parang nag-relax din tong Ginebra Parang sa tingin nila kanina they can win it easily, no? So hindi ka dapat magkumpiyansa. Ayun, si EJ File. Maganda yung kanilang play na yun. Disenyo para kay EJ File off the glass. And Ginebra already breaking the 60-point mark dito sa half. Dito sa ating second quarter. Almost the same play. At dalawang beses kinunan sila ng 2 points under the basket. Again, also a bad sign for the defense para sa Ginebra. Ito sa ilalim kinukunan ng puntos. Elmer Lago getting the basket. May kasama pang foul mula kay Maki De Hoya. Third foul ni Big Mac. At si Elmer Lago nasa free throw line. Completes the 3-point play and it's a single-digit lead now. Matagal-tagal na to. Pamula ng first quarter. Siyam na lang po ang abante ng Ginebra San Miguel. Ito rin ang strategy ng Shell. If the half will end, they'd like the lead to be down to 1 digit. Ayan, siyam na lang. Naging 11. Half a minute remaining. Noli Locsin picking up his 8th point. At karamihan ng Ginebra San Miguel na inaipasok ni Sonny Jaworski ay gumagawa ng puntos dito. Tixon! Yes! That will count. Well, ito si Richie Tixon has always been a scorer pamula nung kanyang college days. Tandaan natin yan ang tirator ng Ateneo Blue Eagles. And Ito, dinescribe din ito ni Chok Reyes na a different kind of animal. Talaga shooter talaga to. Pure shooter. Tsaka grabe din ang galaw niya. Ang liksi niyan si Richie Tixon. 3-point play. And he misses it. Ay, offensive rebound. Oo. Medyo mental lapse ang Ginebra doon. Hindi sila kumuha ng rebound. Kala siguro nila dalawa, no? Uy, may illegal defense pa. Nagtatawag. And that will mean a technical dahil last 25 seconds, Coach? So, pagkakataon na naman ng Formula Shell, natapyasin yung abante na Siyam. So, if they cut it down to 7 or 8, we have a game in our hands pagdating ng second half. Parang yung unang laro to, tinambakan ng Pure Foods in the first 3 quarters. Sumabol ang Alaska. Nanalo pa doon ang Alaska. In overtime, mga kaibigan, no pairing daw yun. At yung mga ganyang talo, is very discouraging. Baka nga umepekto pa dun sa kanila susunod na laro. That's what you're trying to avoid psychologically for your team. Lalong-lalo na yan pagka ika nga parang papetik-petik lamang itong Formula Shell. Hindi pa bumubomba. Lago. Lulusot ng si De Hoya, umangat. At may foul. Uy, baksak si Lago. Malakas ang baksak niya. Subalit kaagad naman niyang... malakas din ang katawan yan. Well, a foul will be charged on Maki De Hoya. Pang-apat na yan ni Maki De Hoya. Elmer Lago. Pwedeng makat ni Elmer to 5 points na lang ito. Ayun, nagmintis. Yan po si Joey Guanyo. Seeing relatively good minutes dito sa second quarter. Already 10 points si Elmer Lago. Made that 11. Pito na lamang. Tatlong saglit na lang po na iwan. Val David, binigay kay Maki De Hoya. Jump shot! Credit that to Val David. And Maki De Hoya gives Ginebra the last say dito sa quarter na to. Abante po ang Ginebra San Miguel ng Siyam, 65-56. Well, sa amin pong pagbabalik, we'll have our halftime analysis kasama ng aking kasamang si Coach Yengyao at ang update on the MVP race. Kaya wag po kayong alis, babalik pa po kami.